Pagbili ng kondom sa Barangay Ayala, Alabang sa Muntinlupa, kailangan na po ng reseta ng doktor. Pero mismo mga residente ng barangay umalma sa bagong ordinansa. Narito ang report ni Cara David. Sabi ng ilan, hiya lang daw ang kalaban mo kung bibili ka ng kondom. Kahit saan kasi pwede kang bumili nito sa butika man o sa grocery. Pero hindi sa Barangay Ayala, Alabang. Dito, hindi na ganun kadali ang pagbili ng kondom dahil sa isang bagong labas na ordinansa ng barangay. Bawal na pong mag-sell ng condoms within Ayala, Alabang? Hindi bawal. Kung wala kayong prescription, bawal. So you But need if a you- prescription From a doctor, yes. And to the get farm, condoms? to buy. To buy condoms? Within Barangay Labang, yes. Ang multa sa mga lalabag sa Barangay Ordinance No. 1 ng Ayala, Alabang aabot hanggang 5,000 piso. Ipinaliwanag ng barangay, ibinase raw nila ang ordinansa sa Republic Act 5921 of Pharmacy Law, kung saan ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga contraceptive kung hindi inireseta ng doktor. Pero sabi ng ilang residente, kabilang na si dating Health Secretary Esperanza Cabral, hindi na raw akma sa panahong ito ang batas na ipinasa pa noong 1969. Illegal ang abortion dito sa ating bansa. Oo. Pero legal ang mag-prescribe ng contraceptives. At hindi nila pwede na gawin na kung legal ito nationally, ay illegal ito dito sa barangay. Sa pamamagitan naman ng Twitter, inihayag ng international singer na si Lea Salonga na residente rin ng barangay ang kanyang pagtataka sa bagong ordinansa. Pero ayaw patinag ng Barangay Ayala, Alabang. Sa parehong ordinansa, ipinagbabawal din ito ang mga contraceptive pill at IUD na pumapatay raw sa mga sanggol sa sinapupunan at peligroso pa umano sa kalusugan ng mga gumagamit. Ang hawak ko dito ay ang Barangay Ordinance No. 1 ng Barangay Ayala, Alabang na nagbabawal na sa pagbebenta, pagpe-prescribe at pag-a-advertise ng mga hormonal contraceptive pills, pati na rin mga IUD. At ito ay nakakasakop hindi lamang sa buong Ayala, Alabang Village, pero pati na rin sa mga pharmacy at supermarket sa paligid nito. Ikinagalit ng isang women's group ang ordinansa ng Barangay Ayala, Alabang. Nililin lang daw nito ang publiko dahil matagal na raw napatunayan ng ating Food and Drug Administration, pati na ng World Health Organization, na ligtas ang pills at IUD. Sa kabila ng batikos, hindi raw iaatras ng Barangay Ayala, Alabang ang kanilang ordinansa. Ito raw ang kanilang paraan para tutulan ng Reproductive Health Bill. We thought that it might provide a model for similar barangays to follow in our footsteps. Nalalabag yung karapatan naming pantao. Dapat malaya kaming magpasya. Kung gusto namin gumamit ng family planning, kailangan tandaan nila na ang Barangay Ayala, Alabang ay wala sa Afghanistan at sila ay hindi mga Taliban. Para sa unang balita, Cara David reporting. Samantala, handang-handa na lahat para sa taunang Panagbenga Festival sa Baguio City ngayong weekend. At mula sa Baguio, may live report si Mark Zambrano. Mark? Higa, unti-unti nang dumadagsa ang mga turista dito sa Baguio City para masaksihan ang numerous events na magaganap dito sa Panagbenga Festival. Punong-puno na nga ang kalendaryo dito sa Baguio City at nagpaplano na ang lokal na gobyerno sa lahat ng mangyayari simula bukas. Magkakaroon ng street dance competition kung saan inaabangan ng mga tao ang ilang groups na sasayaw sa layaw ng Panagbenga team at ilang pang mga musika. Sa linggo naman magkakaroon na ng Grand Float Parade kung saan makikita natin ang 26 na floats na paparada dito sa Baguio City. Yan ang isa sa mga inaabangan ng mga fans dito ng Panagbenga Festival. Magkakaroon din ng drum and lyre competition kung saan 13 grupo ang magpo-perform para sa mga turista. Ang nasasaksihan nyo na yan sa inyong screens ngayon ay ang mga dancers dito na nagpo-perform sa Ride Park at punong-puno ng aktibidad dito simula bukas hanggang sa linggo. Kaya naman yung mga taong dumayo dito at ang mga turistang nagpunta dito sa Baguio City, unti-unti nang nagdadagsaan sa mga official areas kung saan magkakaroon ng mga aktibidad para sa mga aktibidad ng Panagbenga Festival. At muna ang ulat mula dito sa Baguio City, palit sa Igan. Maraming salamat, Mark Zambrano. Sariwa pa rin sa isipan ng ilan nating kababayan ang tinaguri ang Bloodless Revolution
noong 1986. Pero makalipas ang 25 taon, buhay pa nga ba talaga ang diwa at pangako ng EDSA? Darito ang unang balita, special report. 25 taon na ang nakalipas pero tandang-tanda pa rin ni Annabel kung saan siya nakapwesto habang sumisigaw ng pakikibaka laban sa isang diktatoryang pamumuno. Actually, sa likod ng no loading and unloading, doon sa island na yon, doon kami tumayo. Kasi hindi na pwedeng pumasok ang mga cars dito. From Aurora Boulevard, you have to walk. Mahigit 2 dekada na ang nakalilipas, ang pinaglaban ni na Annabel, masasabi nga bang tagumpay hanggang ngayon? Nagtagumpay tayong tanggalin ang isang diktatorya at naibalik ang isang sistema ng pamumuno at pamahalaan na demokratiko. Promise ng EDSA Revolt, magkakaroon tayo ng isang society na yung tinatawag na makatarungan at makatao. Pero sa naging kalagayan ng bansa matapos maibalik ang demokrasya, may ilang hindi kumbinsidong umunlad ang Pilipinas. Tingin nila, parang nasayang ang EDSA. Kasi dumadanas pa rin yung kahirapan at korupsyon, yung kulang ng trabaho ng mga tao. Nag-aalisa na nga sa bayan. Pero hindi raw mapapasubalian ang pinatunayan ng EDSA kahit na sinasabing extra-constitutional o hindi ito ayon sa batas. May kakayanan ang taong bayan na sa kanilang kamay mismo at sa kanilang kagustuhan ay matanggal ang isang namumunong hindi karapat-dapat. Subalit sumisimbolo man ang EDSA sa sama-samang pagkilos, may paraan daw para hindi na ito muling maulit pa. Maging mapanuri at maging seryoso din tayo sa ating mga responsibilidad bilang mamamayan at yung ating responsibilidad na mamuno ng ating kinabukasan sa pamamagitan ng pagpili ng karapat-dapat na presidente. At bagamat may ilang tila hindi na naniniwalang buhay pa ang diwa at pangako ng EDSA, ang pangyayaring handog daw ng mga Pilipino sa buong mundo hindi dapat baliwalain at dapat matatak sa bawat isip ng mga Pilipino. Para sa unang balita, Sherian Torres reporting. Samantala, puntahan na po natin ang ating kasamang si Rhea Santos, live po sa EDSA People Power Monument. Rhea! Alright, hi Igan. Kaugnay nga ng inilatag na seguridad para sa pagdiriwang ng EDSA People Power Revolution. Makausap natin live mula dito sa EDSA People Power Monument si NCRPO Chief Police Director Nicanor Bartolome. Director Bartolome, good morning po. Good morning. Fiesta ang atmosphere natin. Oo, masaya dito ngayon. Alright, kamusta ho ang inilatag natin seguridad para sa pagdiriwang ng EDSA 25? Handang-handa na tayo, Rhea. Kagabi pa lang ay naglatag na tayo dito ng mga karagdagang pulis natin. Kaninang umaga, dinagdagan pa natin ng mga 4 o'clock at inaasahan natin na magiging masaya at tahimik po ang ating selebrasyon ngayon. Mga ilang pulis ho ba ang naka-duty ho ngayon sa buong Metro Manila? Alam mo, full alert tayo ngayon, Rhea. Ibig